Hello guys! Welcome sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review ng She-Hulk. Ayan, nakikita nyo sa aking kaliwa. Okay, so bago pong lahat, hindi po kalimutang i-share po ang ating video at i-like po ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayo sa pang Facebook page saan lumalabas ang inuman sessions at what's news sa facebook.com/fpsmedia.nca. At meron tayong YouTube at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin niyo po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dalaw po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. Yun, so ngayong gabi, o ngayong araw, kung anong oras yung pinapanood to, pag-uusapan po natin ang ikatlong episode ng She-Hulk. So kasama po natin ngayon si Kuya Yeri at Gama. Hello guys! Talagang itong buling getong na to tuwing na lang may recording, ganyan yung intro. So yun, ang episode 3 ng She-Hulk ay ito yung start ng start na meron na siyang client. Sinulat na niya si Blonsky, si Abomination. And dito pinakita yung parang mini backstory ni Wong. Kasi nalaman natin pala siya, nagtatrabaho pala siya sa Target. Parang grocery department store, parang hypermart ganyan sa atin. So yun yung niya. Tapos naging librarian siya sa Nepal bago siya naging Sorcerer Supreme. Yan. Tapos ito nga, yung paggamit niya kay Abomination ay kasalanan niya. Kasi kasalanan ni Wong kasi kailangan niya mag-training, ganyan. Si Abomination yung nakita niyang sigurong na parang magiging part ng training niya. Kaya pumunta siya dun sa tawag dito, yung facility na yun, parang sealed na sealed. Pero ito yung part ng sa Shang-Chi. Part ng Shang-Chi. After ng Endgame, after ng Endgame, tapos nung Infinity Endgame. After nito. So, nung nangyari yung Shang-Chi, tapos tsaka pa lang yung sa Multiverse of Madness, diba? So, kumbaga, wala pa sa Multiverse of Madness. Nilabas ang Shang-Chi bandang October. Tapos ang ay December, di ba? So, yung training ni Wong ay before yung exam niya na maging Sorcerer Supreme. Then after a few months, naging Sorcerer Supreme na siya ng Spider-Man nung time na yun. So, ito yung time frame kung saan sa Spider-Man na siya doon, Sorcerer Supreme na siya doon. Okay. So, kumbaga dito ang naging kino-connect yung yung Hulk na movie nung kay Edward Norton, tsaka yung nangyayari sa Shang-Chi, tsaka dito sa She-Hulk. Itong nakaraan, ang dami kong nababasa na parang hindi nila gusto yung show, hindi nila gusto. Ang problema kasi siguro is hindi nila naintindihan kung ano yung purpose ng show na yun. Hindi para maging malalim na parang WandaVision o Loki, hindi yun yung purpose niya. Kaya nga 30 minutes lang siya, di ba? Maikli lang. Ang approach sa kanya ay comedy and mag-tie ng mga loose ends ng mga Marvel movies. Bang closure? Oo. Na ginagawang medyo jokey or katatawanan. And kinonect pa dito yung New Asgard na nasa Thor, kung saan, di ba, meron dito isang elf na mischievous na nag-shapeshift. So, isa yun sa mga... Nakakatawa yung yun yung part na yun Yung panggap na Martha D... Uy, sikat na yun. Grammy-nominated na rapper yun. yung basta yun na. D-Stallion. Ang nakikita ko kasi dito yung twerk nila pero sa dulo nila. Pero yung kasi, yung mismong yung cameo na yan, may story pala. Yung rapper na si pangalan nito? Kalimutan ko nga. D-Stallion, di ba? D-Stallion. So, yung issue nito, Megan D-Stallion. Megan D-Stallion. Maritime, sabi ko. Si Megan Thee Stallion, ito yung may pangalan ng yung nagsampa ng kaso. Si Pag, hindi si Pag yung attorney. Yung So yung basta yung
isang kliyente na kailangan ng ng services ng law firm. Na daw siya na batag yun na victimize, na scam. Nang nagpapanggap ng shapeshifter na nagpapanggap na Megan Thee Stallion. Akala niya ang date niya ay si Megan Thee Stallion. Tapos nahututan siya ng $175,000. Oo, dahil gumasta siya ganun kalaki para dun sa bahay yun. Tapos nalaman niya, matandang elf. Na nag-shapeshift. Ang shape-shifting ay parang kapangyarihan din ni nagagawa din ni Loki. Ang shape-shifting. Shape-shifter ba si Loki? Yes. Ang powers kasi sa Asgard natuturo. Kasi si Frigga, yun din yung powers niya mag-shape-shift. Di mag-shape-shift yung illusion. Illusion. Si Loki, ginamit niya sa kalokohan. Pero sabihin, yung knowledge ng powers dito ay napapasa. Natuturo. Naituturo. So, hindi lang si Loki yung may kapangyarihan ito, hindi lang si iba't ibang forms din ng powers. And speaking of powers, may eksena dito na nakita natin yung mga Asgardian tools. Yung mga tools. Ginamit pang sinubukan nilang tawag doon? Atakihin i-harass. Physically harass si She-Hulk, dahil interesado sila doon sa dugo niya Pero pag She-Hulk nga siya, di mapipierce yung kanyang balat. Yes. Siguro feel nila pwede silang makuha yung power ni or maging katulad din ni She-Hulk. Well, may chance kasi 1 in a million nga Ibig sabihin, maraming chance. Hindi lang kasi marami bilyon na tao Kaya marami din chance yung maging She-Hulk. Pero iba-iba din yung pwedeng maging outcome. Yes, katulad doon sa Hulk na movie nung kay Edward Norton. Yung uminom nung juice na may dugo ni Hulk ay namatay. Tapos, isang part naman si Abomination. Iba yung nagiging resulta. Kagaya din sa nung time na nakuha na nahawaan ng dugo si parang kalmado na si parang kontrolado na niya yung pag-i-hook niya. Iba din. Iba yung approach nung katawan ni Jen dun sa dugo niya. Iba din kay Bruce Banner. So, sabihin, iba-iba din yung genetic din. Kaya ito rin yung siguro yung yung tipong naalala niyo nung pinanood natin yung Miss Marvel sa dulo nun, na parang hindi yung magic item yung kundi meron talaga sa genetic ni ni Kamala. So malamang dito yung mga tao din na makaka-encounter ng mga artifacts nung katulad nung dugo ni Bruce Banner may genetic mutation din na Okay. na baka ito rin yung parang tugon sa mga mutants. Siguro nag-start to nung snap Snap? Nung pagbalik ng mga tao na after nung snap. Siguro doon na nagkaroon ng mga mutation, mga ganun kasi. Pwedeng reason. Sila ng Kasi bumalik sila after nilang maging abo Hindi siya actually rewind, di ba? Oo. Parang bigla silang Kasi di ba ganyan din yung nangyari doon sa WandaVision, si Monica Rambeau. Ilang beses siya naglabas-masok sa doon sa illusion, sa Hex. Tapos nagkaroon siya ng powers. Pero di ba isa siya sa mga nabalik mula sa snap. So yun, sa episode na to, 2 kaso yung feature dito, di ba? Yung sa Elf at saka kay Abomination. At parehong rin yun, na-resolve. Napanalo nila. Naipanalo ni hindi nga pala si may hawak nun. Baka niya, Jen? Yung kay yun sa may Elf, lang siya, testigo lang siya. Pasaway din yun, Elf na yun kasi pati yung judge, ginaya niya. Kasi, eto nakakatawa kasi pagkaalis ng tao, tapos bigla nilang may babalik yung tao niya, tapos iba yung nagbago daw yung isip niya, nag-change of heart, ganyan. Oo. Tapos pero hindi nasanay yung mga tao to the point na pati abogado alam uy, illegal. Yung mismo abogado niya pinipigilan siya na kasi lalala yung kaso niya. Yun, nagkaroon nga siya ng kaso doon, 60 days na bukod doon sa babayaran yung $175,000. Meron pa siyang 60 days na kulong dahil doon sa ginawa niyang panggagaya ng impersonation ng judge. Ngayon, parang parang dahil nga mahaba man ang buhay ng Elf wala lang sa kanya yung 60 days na yun.
hindi parang hindi masaya yung nanalo. Kaya magiging masalimuot yung buong MCU kasi ang daming real world consequences ng mga nangyari nung ending ng mga movies na itong show na to, yun yung unti-unti nagpipiece together kasi hindi rin naman masyadong sakto o kaya minsan may mga tanong pang natitira. So, isipin mo na lang kay Abomination. Apakalayo na ng story. Ano yun eh. Nakakatawa yung kaso ni Abomination. Yung kailangan natin yung 7 soulmates niya, Yung Thunderbolt. Yun pala as in soulmate talaga. Mga Marami pitong jowa. Dahil yun na nga, sinasabi ko, kay Abomination, matagal na yung story niyan, matagal na yung pero dinugtong dito sa She-Hulk. Ibig sabihin, meron talagang mga pinagdudugtong-dugtong tong palabas na to. At may rin, kumbaga, may story in a sense. Although comedic yung dating, para ka nanonood ng Ragnarok. Si Abomination, nag-transform talaga siya tapos pinipigilan siya ni Jen. Gusto niya sabihin, ipapatunayan na kaya niya kontrolin sarili niya kahit na nakatransform na siya. Pero natawa ko kasi yung laki-laki niya, di ba? Ang naalala ko dun sa Shang-Chi, umuungol si Abomination, malaki yung boses. Dito nagsasalita siya, dito yung boses niya. Pero kumbaga, okay siya. Lalo na kung talagang itutuloy nila yung Thunderbolts at nandun si Abomination. Parang ito na yung paraan. Pero, nung napanalo nila yung kaso dahil dumating si Wong, although late. Tapos inamin niyang siya may kasalanan, ganyan. Pero inamin niya na siya yung nagtakas kay Abomination mula sa kulungan. Tapos harap pa ng judge, di ba makakasuhan din siya? Yes, at yun ngayon nangyari, parang sinabihan siya na meron na siyang krimen na ginawa, tapos umalis siya. Tumakas siya gano'n. Na, medyo hindi ako okay doon kasi alam naman nating responsible si Wong eh. Yes. So. Kung si Benedict Cumberbatch yun, si Dr. Strange, maniniwala ako. Kasi yun yung ugali niya. Pero dito kasi parang, siguro naman, unti-unti, medyo nag-unwind. Tsaka diba, sabi niya, bawal ang transform person sa loob ng kulungan. Kaso gumamit ng powers doon. Si Wong doon, yung pagpunta doon. Tapos isa pa doon yung ang tawag dito. Kalimutan ko rin sasabihin ko. Yung pagbanggit ni Jen tungkol sa mga cameo. Dahil cameo lang daw si Bruce. Sabi daw yung show na to hindi about sa mga one-time cameo. Tapos biglang, one time lang daw na cameo si Bruce, si Abomination, ganun din. Pati si Wong. Sabi niya, aksa daw ang bida dito. Pero at least alam nila kung ano talaga yung show. Pero kasi may nabasa ako sa para sa isa pa nating review pero ang sabi advantage daw tong series na to kumpara dun sa isa pang series ng Marvel na maraming cameo. So mas nakakahatak daw ng viewers tong series na to. Pero kasi yung kay Kamala, yung sinasabi nyo sa Miss Marvel, ang cameo doon kasi si Brie Larson sa dulo, di ba? Oo. Ang Captain Marvel kasi ay hindi masyadong kumita. Okay, muna tayo? Sa hook muna tayo. Pero hindi. Pero kung kasi, ito kasi may lang na 30 minutes. Yun kasi, parang isang buong culture, isang buong storyline na bibigyan mo talaga siya ng sarili niyang mundo in a way. Pero saka natin explain yung tungkol dun sa sa series na yon. Sa tayo baka hindi, ikaw nag-brought up eh. Hindi ko nga binanggit. Sabi ko isa pang Marvel series eh. Mag-spoil pa naman ako na si Taiki ay dito sa hindi na magde-direct sa Thor 5. So, ilang episode ba yung dapat ang itong She-Hulk na to? Anim so, hanggang 8. Kalagitnaan na tayo. Halfway through. Ang inaasahan natin mga dating sila Daredevil. Yes, sana. Ewan natin kung ano yung pinaka... Hindi. May inaasahan ako dyan. Sana pumasok din ang Eternals dyan. Bakit? Wala lang. Para lang maidugtong. Kung talagang idudugtong nila Eternals, ha?
Hindi. Kasi nga, naglabas na sila ng ano yun. Nawala talaga. Hindi. Merong kamay na nakalabas na gano'n na ano. Okay. Doon nga sa nakarang episode 2. Oo nga pala. Pero siguro, ewan natin kung pasundot-sundot. Kasi... O kahit si ano lang, si Harry, ano lang. si Kit Harington na gumanap na Black Knight. Ewan natin, di pa natin sure. Pero kung ito ay talaga, sineset up na nila yung Wolverine. Sineset up na nila yung ang Daredevil na nalilipat kasi magkakaroon din ng Echo. Di ba? So, ewan natin. Pero merong trivia na lumabas itong kasi sa dulo nga, sinign-in niya si do sa firm, si Megan Thee Stallion na actual na Grammy nominated na rapper. Na sa totoong buhay pala, generic lang yung character na gagampanan dapat ni Megan Thee Stallion. Pero yung isang artista na gumanap na Tatiana, siya yung nag-name drop. Then nalaman nung writers na big fan pala tong yung actual na actress ni Jen na si tayo pangalan. Pero Tatiana ito na yung pangalan. Sa totoong buhay, big fan siya nung rapper. At nung pumayag, no questions asked, pumayag daw si Megan Thee Stallion. Yung ending na yun, wala sa original na script. Yung twerking scene. Nag-twerk ka sa lang At yung CGI na nagtutwerk yun, yung mismo actress ni She-Hulk sa actual na naka-gray suit yung gumawa. And dun sa shoot nila, yun nga, dun nga nalaman na big fan siya. Kaya nilagay dun sa dulo na I will kill for you, Megan Thee Stallion. Kasi parang yun yung real world Kaya tatakatay, ba't pa kailangan ilagay yung scene na yun? Parang wala namang Yung pala, may pala. Merong trivia, merong laman. Kailangan lang daw nilang pagsamahin siya sa isang kwarto kasi nga, sa totoong buhay, fan siya nung isang artista. So, yun yung dahilan bakit may twerking scene dun sa na hindi nagustuhan ng karamihan ng mga fans. Yes, oo, marami. Kasi parang di na kailangan Pero yun kasi talagang... Parang harutan lang. Oo. Ganun. At game na game naman yung dalawa kasi big fan. Kaya gusto niyang gawin yun, yung scene na yun. Sa akin, okay lang din naman. Pwede siyang wala, pwedeng yan. Pero sa akin, okay lang kasi alam mo naman yung atake ng She-Hulk Tsaka nasa after credit naman Kaya lang yun nga Kasi after credit ng ng isang Marvel series. And yun talaga kasi minsan ang inaabangan ng mga ng mga fans Yung kung ano yung mga after credit. May kinalaman pa rin sa story na Kaya tulad nung yung after credit ng tawag dito ng Doctor Strange. 'Di ba? Yung sa dulo yung nahinto lang yung pagbabatok pagsampal sa mukha ng pangalan nun? Si Ash ng Bruce Campbell. Si Bruce Campbell. Si Ash ng Dead. Ano yun? Basta yun yan. Hindi, di Wong. Yan. Basta Evil Dead. Yung isang end credits doon, yung pinakadulo, yun lang, nahinto lang yung pagsampal. Tapos parang walang sense, 'di ba, na gano'n. Parang nasayang yung end credits na dati sa kasaysayan ng Marvel, puro mga importanteng setup yung nilalagay doon. At katulad sa Iron Man, yung nandoon si Nick Fury at gagawa nga sila ng Avengers. Sa Iron Man 2, ganun din. Na name drop yung may mga pa doon ng Wakanda, doon yung mga footage ni Hulk, ganyan. Sa Captain America ba yung ang end credit si Thanos na? Tama ba? Hindi. Ang Captain America ang end credit nun ay yung tumatakbo siya sa New York at sinundo siya ni Nick Fury. Sa Thor naman, ang end credit ay yung si Loki. Ay, hindi. Sa Avengers pala. Yung ang end credit si Thanos na iba pa yung itsura niya. So, yun. So, yun yung episode 3 ng She-Hulk. Yan. So, anong masabi niyo doon? Kung ikaw talaga yung Marvel fan, okay naman siya. Hindi siya ganun kataas na level ng... Yes. Hindi siya ganun kataas na level na may kumpara mo siya sa Loki. Hindi siya ganun ka... Pwede hindi mo siya panoorin
Kasi ano nga lang siya pang setup lang siya ng mga loopholes na mga iba't ibang films na pinagduduktong-duktong. Pero entertaining siya. Kung mahilig ka sa entertainment ng Marvel, panoorin mo kasi maganda talaga yung... Pero wag ka magantong malalimang future setup ng kundi ito yung mga dating 22 movies ng Infinity Saga plus yung mga bagong movies and series na pinagduduktong-duktong. Yun yung purpose niya. At kung yun yung ilalagay niyo sa isip niyo, panonoorin niyo siya sa Disney Plus na wala pa rin sa Pilipinas pero nagagawa namin ng paraan. Magaling kami. Oo. At I think in a way may enjoy mo rin naman siya kung alam mo yung purpose ng pelikula. Huwag niyo akong tularan, may mga hindi ako pinapanood. Pero Marvel fan ako. Yan. So yun! So yun ang ating ang ating review ng ating spoiler review ng She-Hulk. Yan. Ba't ka naka-Spider-Gwen? Oo nga. Wala ka ibang costume ng Dapat naka-hook ka. Naka-green ka. Oo. Sure. So yun, huwag niyo kalimutang i-follow ang aming Facebook at ang aming Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming isa pang Facebook, facebook.com/fpsmedianca. Meron din kaming YouTube, Twitch at TikTok, youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, huwag niyo kalimutang dumalaw sa aming website www.fpsmediaph.com. Yun. So maraming salamat po sa ating viewers na nanonood ng ating spoiler review. Abangan nyo rin yung iba pa naming i-review at ang para sa ikayapat na episode ng She-Hulk. Abangan nyo po yan. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!